Ang ating pong bibigyan ng katugunan sa ay yung ating pong ah, question na natanggap natin sa isang viewers natin ay na si Rafael Pardillo. Sabi niya sa atin, tinatanong niya kung ito pong sulat niya, magandang araw po sa inyo, attorney. Itatanong ko lang po sana yung problema namin sa sasakyan ng biyenang ko. Namatay po kasi siya. Kumuha po siya ng sasakyan na hulugan at naka-auto debit po ito sa PIS sa bangko. Ngayon po, maraming nagsasabi na sa amin na pag namatay ang owner ng sasakyan ay wala na daw pong babayaran. Totoo po ba yun? Well, actually po, yan po ang tinatawag nating myth, no? Pag namatay na yung nangutang ay extinguish na rin yung utang. Depende po yan. Kung halimbawa po, ang obligation nung namatay is strictly personal. Halimbawa po, nag-usap sila na o sige, igagawa kita ng pintura, ng portrait, okay? At hindi po natupad yun dahil yung gagawa nun ay yung artist ay namatay. So, hindi na po, yung sa pagkamatay niya, extinguish na rin yung kanyang obligation na mag-paint no pinag-usapan ninyo. So, in this way po, in this particular case, extinguish na po yung kanyang obligation to perform, no? Kung ano yung pinag-usapan ninyo. Now, in this particular case, ay ito pong while it is true na yung pagkautang ng inyong biyanan na namatay could be a personal, no? Pero dahil ito po ay may kinalaman sa sasakyan, no? It's a real or personal property, no? Real or personal property, namatay po siya, okay? Ngayon po, ang obligasyon po ng mga heirs, dalawa lang po yan or options nila. Either ituloy nila yung paghulog doon sa amortization or bayaran po nila. Ngayon, kung hindi naman po nila babayaran yung sasakyan, ang magiging option naman yun doon sa dealer ay hatakin po yung sasakyan, okay? At kung meron pang paghinatak po yan, ay mawawalaan naman po ng mamanahing property, yung sasakyan, yung mga heirs. Kasi po, pag namatay isang tao na may pagkakautang, at ito po ay pwedeng habulin, no, ng creditor. Saan po niya habulin? Ipatay na. Doon po hahabulin sa kanyang estate. Pag sinabi nating estate, ito po yung mga naiwan niyang mga ari-arian. So, hindi po basta-basta ito ang kanyang ari-arian, hindi basta-basta itong ma-distribute o mapaghati-hatian ng kanyang mga heirs hanggang hindi po na-satisfy yung obligations ng mga creditors. Kaya po, yung ibang mga creditors ay pag alam na nila na namatay na yung tao na may utang, ay sila po ay magpapile ng claim sa korte, no? It could be an adverse claim na sasabihin nila na sila po ay pinagkautangan nung namatay. So, pagdating po dito, ay kailangan babayaran ito ng namatay. Saan kukunin? Doon po sa ari-arian na naiwan niya. So, sa makatuwid, yung mga heirs po, no, ay mababawasan yung kanilang mamanahin. Remember, ang mana po, no, ay hindi lang po mamanahin ng isang heirs yung yung rights nila, kundi pati obligations din po, may obligations din po ito. Kasi po yung lupa o property ay nakasanla, okay? Ang obligation po ng mga heirs ay bayaran yung sanla, i-clear muna nila ito. Otherwise po, ay yung creditor ay pwedeng habulin yung estate nung namatay. So, ito po ang ating tatandaan, no? Lalo na doon sa mga nangungutang, okay? Halimbawa, sa may mga nagkakautang sa bangko, normally po ang mga bangko hindi po nagpapautang yan pang wala pong collateral. Ang collateral po niyan ay siyempre yung properties ninyo. It could be a real or personal properties, okay? Yun naman pong iba, mga
bibenta ng installment, mga motorcycle, lalo nang usong-uso dito sa atin, no? Ganon din po ang magiging remedy niyan. Ang remedy ng creditors is either i-foreclose nila yung pledge, o yung mortgage kung lupa man 'yan, no? And then kung kulang pa sa kabayaran, pwede rin silang maningil pa doon sa remaining balance at ito ay doon din sa estate kukunin nung namatay. So, yan po ang ating tatandaan. Sabi nga dito ng ating Korte Suprema sa kaso ni Hinato versus Bailon, no? Sabi dito, GR number 171035. Sabi niya, the Supreme Court Chief, sabi niya, the loan in this case was contracted by respondent. He died while the case was pending before the Court of Appeals. While he may no longer be compelled to pay the loan, the debt subsists against his estate. So dito po maliwanag na sabi ng ating Korte Suprema, namatay na ngayon tao, natural, hindi na pwedeng singilin. At hindi ibig sabihin na patay na siya ay extinguish na rin yung kanyang obligation para magbayad. So sabi ng Korte Suprema, sabi niya dito, sabi niya, in this case, no property or portion of the inheritance, no, may be transmitted to the heirs, no, unless the debt is first been satisfied. Yun, maliwanag po yun, no? So, I hope sa sumulat sa ating ngayon kay Rapi, na nakakatulong po ang ating tinalakay sa ating programa, no? And we hope na mabigyan kayo ng gabay, no, dito sa ating natalakay, no, sa pagsagot ng inyong katanungan. So this also holds true, no, sa mga creditor, sa mga bangko, no. Yung bangko, sabi nila, you may file a claims against the estate to collect a debt. So ganun din yun po yun. Pwede silang mag-file at maghabol. Okay po? So hanggang dito muna at sana nakatulong yung ating kasagutan sa inyong usapin. Maraming salamat. Yan po ang ating paksa sa episode na ito. At ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga hindi po natin nasasagot na mga katanungan dahil mahigit po 2,000 mga katanungan ang ating pong natatanggap araw-araw at ito po ay nag-i-increase pa. At it is physically impossible po na masagot po ang lahat ng mga ito. Bagkus, we are trying our very best na masagot po ang mga katanungan. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.